Hello! Magandang Sunday sa inyong lahat. Happy Sunday. Tabingi yung brim ng ano. Matagal ko na kasi hindi nagagamit to eh. Nung hindi ako nagmamask na, ito yung ginagamit ko, yung mga cup ko, nagiging ganito yung brim. Diba? Ngayon ko lang nagagamit ulit. LA yan na puti. Meron ako New York na puti eh. Anyway, mga kababayan ko, dalawang major na topic ang pag-uusapan natin ngayon. Nagva-viral ito parehas. Pero bago lahat, react muna tayo sa mga clips na pinasa sa atin. No? Unang-una, pinasa ni Sir Curse One. Rapper ka, no? Itong video na to, napanood ko na to eh. May ibang nagpasa rin sa akin nito. Pero gagawin ko lang filler, no? Filler. So, play natin to. Ano ba nangyari dito? Oink! High jump to, no? Pangit kasi pagkakabagsak niya. Pero ano, alam ko okay na to eh. Okay na yan eh. Pangit ng pagkakabagsak niya. Pero ang naiinis ako, bakit hindi nila budgetan, 'di ba? Tawag dito. Parang palarong pambansa ba to? Or basta ano ito eh, hindi to inter-school lang, 'di ba? Parang ano to eh, palarong panglalawigan ba or something. Kung ano yan, kung ganyan, sana man lang budgetan man lang nila ng para sa safety. 'Di ba dapat foam yan, yung mga nandyan? Foam dapat ito eh. Hindi dapat ito yung ganyan. Matigas pa rin to. Kasi yung intramurals namin nung sa school, ganito rin eh. Parang ano ko na, matigas pa rin ito. Oo, may cushion nga naman siya pag bumagsak. Pero matigas pa rin. Dapat ano nila, yung may nabibiling foam niyan na para talaga diyan, yung katulad do sa Olympics, 'di ba, sa mga SEA Games. Or yung mga nagpa-practice ng gymnastics, 'di ba, may ganon. Dapat binabudgetan yung mga ganito. Sakalang ba tayo, yan ang hirap sa Pilipinas eh. Pag may napahamak lang, sakalang babudgetan ng ganyan. 'Di ba? Wag naman ganyan. Paano pagka na ano yun, kanya-kanya sisihan naman, sakalang kayo magbabago ng sistema. Parang sa Marilaki, 'di ba, kung kailan may namatay, saka mag-ano. Next video. Ito si Sir Alex yung nagpasa sa akin. Shoutout Sir Alex. Ito yung video. Dalawa theory ko dito eh. Unang theory, modus. Pangalawa, for the content. Kasi napapansin mo, nagvi-video na siya eh bago pa man magpabangga eh. Feeling ko failed prank to. Feeling ko lang. Pero alam nyo, sa Manila, may modus talagang ganyan. Alam nyo yung mga nagbebenta ng taho? Na nag-viral na yun dati eh. Yung, masa-search ko pa ba yun? Yung nagpapagulong-gulong pa. Kaya ingat din kayo eh. Ayan o, ito yata yun, pagbangga. Ang kulit nga nito, ang pagbangga daw ng taho vendor sa sasakyan. Yung taho vendor pa yung bumangga. Ano na to eh, modus itong mga ganito. Pero yung isang pinanood natin noong una, feeling ko prank yun. Ito modus to, tinan nyo ha. Halata naman, 'di ba yung tricycle, inano niya, hindi yan yung yung magandang sasakyan dapat.
Yun ang, yun ang may ibabayad talaga eh. Di ba? Nakakabwisit yung ganito, men. Katulad niya, no? Nakakita na siya ng magandang sasakyan. Ibabangga niya yung sarili niya, then itatapon niya. Talagang umiwas siya doon sa pinagtapunan ng taho, di ba? Tapos titingnan niya yung ano, titingnan niya yung sabi doon sa comment, tinamad na magtinda yan. Pero 'di ba dapat ano aware din tayo sa mga ganito eh. Matagal na modus yan, pero yung kaninang pinanood, prank yun. Now, dito tayo sa marami nagre-request, marami nagsasabi sobrang creepy. Itong yung issue ng mga hiwalayan dahil nag-cheating, 'di ba? So ito 'yon, ang mga nangyari kay Andy Eigenman, pati itong yung Marilag na 'yan, 'di ba? Dito sa Marilag naman, 'di ba? Mas maganda daw ito kaysa dun sa ipinalit. Tapos ito naman, may bagong itong asawa ni ito parang surfer to, 'di ba? Tapos parang nag-island life silang dalawa. Parang ang bilib nga ako dito eh. Binitiwan ni Andy Eigenman yung buhay niya as yung parang celebrity para mag-island life silang dalawa. Tapos parang may ipinalit sa kanya eh. Ano ba ipinalit sa kanya? Yung parang puti din. Tapos nagpatato pa nung something Ako naman, ayokong panghimasukan yung ganito. Pero dahil nasa public to, mag-o-opinion ako. Kasi ang nangyayari dito, I'm so sorry, sorry. Narrative ng babae yung yung binobroadcast eh. Oo nga naman, generally, kung halimbawa, naghiwalay dahil nanloko yung lalaki, nag-cheat. Generally, talagang demonyo yung lalaki na yon. Just imagine, katulad nito, ang ganda-ganda na nung girlfriend niya, tapos ang pinalit niya, may picture ba dito nung pinalit? Ito yung pinalit di umano, hindi daw kagandahan kumpara dito sa sa current girlfriend. Tapos ganun din si Andy Eigenman. Sana ba yun? May mga nakikita akong ito kay Jack Roberto at Barbie. Naanuhan ako dito eh. Parang feeling ko hindi naman, parang gimmick lang yung pagiging nila. I don't know kung totoo talaga silang magkarelasyon, no? Pero nagigimikan ako dito eh. Sa kanilang dalawa eh. Pero hindi mo na napag-uusapan yan. Hindi ko alam ito yung mainit ngayon. Nasaan na ba yung kay Andy Eigenman? Yung pinalit. Well, ma-search nyo naman. Ang sa akin kasi, binabasa ko yung mga story or narrative. Puro pabor sa babae. 'Di ba? Kasi yung mga lalaki talaga, quiet na lang yung mga yan. Kasi syempre, ang nakikita ko kadalasan, wag mo offend yung mga babae sa atin ha. Yung mga babaeng nanonood ha, wag mo offend ha. Minsan kasi kayo nanisi na Hindi, minsan kasi kayo, alam niyo yung gustong-gusto nyo lagi na kinakampihan kayo. No? Kahit hindi pa buo yung istorya, yes, I know, wrong pa rin talaga ang mag-cheat or manloko or something. Pero kayo kasi, alam mo yon, parang habit nyo na yung kailangan i-broadcast nyo pa yung problema. Dahil dun kayo nakakakuha. Ito ay healthy discussion lang to, yung mga babaeng nanonood. Hindi ko kayo inaaway, yung mga babaeng nanonood. Pero napapansin ko talaga, ugali nyo yan.
'Di ba? Ano yun, dahil alam nyo pagka sinarili nyo lang yung problema nyo, talo ka, kailangan mo ng kakampi. Yun ang naiisip ko eh. Kaya kailangan mo mag-broadcast kung kani-kanino para makakuha ka ng simpatya. Well, opinion ko lang po yun. Malay mo, sobrang demonyo talaga na itong asawa ni Andy Eigenman. O itong ito si kuya na pinagpalit sa teacher yung kanyang SK na girlfriend. 'Di ba? Pero kadalasan kasi, parang feeling ko ganun eh. 'Di ba? Habit nyo na yan, 'di ba? Mga babae kasi talaga eh, 'di ba? Mga babae ganyan eh, no? Samantalang mga lalaki nananahimik lang, pinapagpasa Diyos na lang. Ay hindi, kailangan talagang mai-broadcast para madurog talaga yung yung lalaki, 'di ba? Tapos sasawa ng iba na kahit hindi naman alam yung totoong istorya, 'di ba? Well, yun lang naman ang yun lang naman ang napapansin ko. Kaya minsan kasi alam niyan, yung mga lalaki, alam niyo yan, kadalasan. Yung mga babae na yan, 'di ba? Mga babae na yan, kumukuha ng simpatya yung kadalasan. De joke lang ha. Maraming magagalit diyan. Yun ang napapansin ko. Yung pag hindi na nanalo sa argumento, biglang kukuha ng ibang magiging kakampi. 'Di ba? Para ma-validate yung well, tayo hindi naman natin alam yung pinagmulan ng problem na itong mga to. 'Di ba? Pero magiging fair naman ako. Kadalasan kasi sa relationship kasi minsan ganito, no? Nagtitiis ka eh. Halimbawa, meron kang naging partner, nagtitiis ka eh. Then suddenly marirealize mo na parang tama na ba yung pagtitiis na ganito? Parang habang buhay na lang bang ganito? Na syempre, ikaw naman, as a lalaki, hindi mo naman pwedeng agad-agad na sabihin na nakakabwisit ka. 'Di ba? Parang yan eh, organically na pag nakakita ng iba yung lalaki, kusang yun eh, nadidevelop yun eh. 'Di ba? Hindi makokontrol yun. Kung sakaling yun man ang nangyari dito sa na to. Pero cheating is cheating pa rin. 'Di ba? Nanloko ka pa rin. Kaya lang syempre may mga nangyayari na hindi kasi natin alam. 'Di ba? Malay lang natin kung nagpapabiktim lang itong isa. Malay mo nag-usap na pala sila na okay na, then suddenly biglang magdadrama sa ibang tao na niloko ako. 'Di ba? Tapos yung iba makikisawsaw. Kaya mahirap kasi ito eh. Kasi kaya ayoko reakan to, hindi ko pa nababasa yung pahayag mismo netong isang side. 'Di ba? Pero kung ang panluloko, masama talaga 'yon. Masama. Kaya lang sometimes sa personal na issue kasi may kanya-kanyang justification itong mga to eh. Na hindi natin alam. 'Di ba? Kaya mahirap talaga pakialaman ng personal. Sa totoo lang. Sa in general, masama bang magtaksil? Oo talaga, masama talaga. Pero hindi natin alam yung buong istorya. Bago tayo kumuha ng kakampi, katulad nito, no? Ito bibigyan ko kayo ng senaryo. Itong si magandang SK chairman daw to eh. Tapos ang pinalit 'di ba yung co-teacher? What if, bibigyan ko kayo ng senaryo. Mukha kasing authoritarian ito eh. Mukha itong stricto, mukha itong nang-under, 'di ba? What if yung
Kasi sa totoo lang, pwedeng mangyari na itong babae na di umano'y pinalit sa kanya, parang talagang kaibigan niya lang talaga. Di ba? Parang friend niya lang talaga. Yung, kasi nagtitiktok, nakikita daw, nagtitiktok, naggaganyan. Di ba? Eh, malay mo, dun siya nakakita ng, ng pagkukulang nito. Siguro, laging pinapahiya sa harap ng maraming tao dahil politiko nga itong babae na to eh. Laging may expectation na ganito, na ganyan. 'Di ba? Then dito sa kaibigan niya na to na lagi niyang ka-TikTok na nafi-feel niya yung freedom, 'di ba? Pero hindi pa nila alam na nagkakahulugan na sila ng kalooban nun. Parang masaya lang sila. Komplikado kasi yan pagdating sa ganyan eh. I hope you understand my point, no? Pero kung manloko, mali talaga. Pero sometimes, di ba, may pangyayari sa mga personal lives natin na hindi natin ma-explain or hindi natin maipapaintindi ng ganun-ganun lamang. Sana nagets nyo ako. Di ba? Tingnan natin yung ano. Tingnan natin yung developing story nito, no? Pagka, ano nangyari? Kasi hindi rin naman tama na nabubuli din ito eh. Itong ipinalit, di ba? Hindi rin tama na nabubuli siya eh. Kasi hindi natin talaga alam yung istorya. Hindi naman ito yung nambudol, ano, yung katulad kila Raffy Tulfo na nagpapakita doon na, hiningan ako niya ng 1 million. Diba? Ito yung resibo. Or hiningan niya ako ng 5,000. Ito yung resibo na pinadala sa kanya. Na tapos after niya makuha yung pera, hindi ganoon eh. Hindi natin alam talaga. Personal talaga yung yung kaalitan nila. Kaya mahirap pakialaman yung ganyang bagay. Pero inuulit ko ha, ang panloloko ay masama pag nanloko ka. Anyway, doon tayo sa isang issue. Diba? Ito sa issue. Alam niyo yung yung school na yung pamantasan ng kabuyaw, yung English only. English only, no? Ano itong video na to? Tingnan nga natin. Hobbies that what I love lang po. I don't care about the age 20s does do. I don't care about, I don't care about what you said about because of act like a kid. You're the one that's acting like a kid right now! Huh? Because you guys doesn't like my, my content. If you don't like my content, just leave now. If you hate me, just leave now because I'm getting cry right now if I read those mean comments. Because I'm act like a kid, I'm getting mad of you if you say that word. Because this is what I wanted to. This is what I wanted to. This is what I wanted to. Huh? Because I'm act like a kid, huh? Mali-mali yung grammar, Pero alam niyo mga kababayan ko, culture kasi natin yan. Alam mo, pwede ko i-consider ito na utak teleserye eh. Kasi alam mo, culture natin dito sa Pilipinas, pag magaling kang mag-English, matalino ka. Parang pag nag-i-English ka, kasi yan na napapanood natin sa mga teleserye eh. Pag nag-i-English ka, superior ka sa lahat. Colonial mentality, di ba? Naranasan ko yan. Nung nagtrabaho ako sa customer service, pag may nagko-complain doon, kahit hindi marunong mag-English, talagang i-Englishin ka para lang maipamuka sa'yo na mababa ka, siya yung mataas, nag-i-English siya. Culture natin yan eh. Di ba? May mga ganyan, may mga tanga, may mga ganyan na yung nag-i-English para magmuka lang siyang matalino. May ganyan. Na kahit magmukhang bobo, yung basta, alam mo yon yung mabasa lang na nag-i-English siya. Madaming ganyan. Kasi ang pag-i-English dito sa Pilipinas ay simbolo ng pagiging matalino at angat. Which is wrong. 'Di ba? Dapat ang titingnan pa rin natin yung katwiran pa rin. Ako hindi ako marunong mag-English. 'Di ba? So ibig sabihin mababang uri ako, ganun ba? Hindi naman siguro.
Di ba? Kasi pwede kang magmukhang mayaman pag nag-i-English ka eh. Dati noon, tas ito, meron pa silang policy, no? Ang policy nila, ito, announcement, pamantasan ng kabuyaw. English only policy daw. In line with our vision of developing globally competitive and world-class student. The pamantasan ng Kabuyao, University of Kabuyao is now an English-speaking campus starting February 3, 2025. All transactions, engagements with officers, students, employees, and workers should be communicated in English, whether written or otherwise, for strict compliance. Librado DG di maunahan. OIC President. OIC na President pa, ano. Pero may kumarni dito eh. Kinarni ito eh. Mali din daw ang grammar nito eh. Hindi ko lang alam. May nag-ano ng grammar niyan eh. May nag-correct eh. Ito, English only policy. Then ito, no, meron silang sign na ganito. Temporary closed for repair. Use guardhouse comfort room. used guardhouse comfort room. Huwag niyo sasabihin typo yan. Kasi dapat bago niyo i-print yan, i-proofread niyo muna. Temporary closed, used guardhouse daw. Used, may ED. 'Di ba? Tapos, 'di ba, nakakabwisit yung ganito. Pero alam mo, ito ha, nagigets ko yung ano nila, nagigets ko yung layunin nila na gusto talaga nilang matutong mag-English yung mga bata. 'Di ba? Nagigets ko 'yon. Kaya lang sa maling paraan kasi ito. Kasi alam mo, nung sumabak ako sa real world, 'di ba, kagagraduate ko ng college. Then, 'di ba, nagbudigero ako ng hypermarket. Bago ako magbudigero ng hypermarket, tinry ko yung call center. Tinry ko muna 'yon. Doon ko na unawaan na iba talaga pag marunong ka mag-English. Although na pumasa naman ako sa call center noon, kaya lang 2 buwan lang ako kasi hindi naman talaga ako bihasa sa English. Mahirap. Akala nyo ba sa call center? Akala nyo sa call center? Kasi ang maganda kasi sa call center na trabaho, sa BPO, kahit na hindi ka graduate, di ba? Kahit na ikaw ay high school graduate, basta fluent ka sa English, okay ka. Di ba? Kasi yun naman ang importante doon eh. Di natanggap nga naman ako, no. Sa typing kaya ko naman. Pero pag yung kasi ang nangyayari sa akin kasi, sino man nagtatrabaho sa BPO dito? Ang nangyayari kasi sa akin, yung idea nasa isip ko, tinatranslate ko pa bago ko sabihin. Di ba minsan diyan sa call center na may time yung ano nyo, di ba? May tawag doon, nakalimutan ko na yung time eh. Yung parang oorasan kung gaano katagal yung transaction mo sa client. 'Di ba? May time doon na may nagtatanong na kliyente sa iyo. Ang account ko noon is Sprint eh. Sprint. Yung una kong diyan ako sa sa SM North, yung Concentrix sa SM North. 2 months lang ako doon, min. Kasi yung puyat kaya ko 'yon. Yung stress kaya ko 'yon. Walang problema doon. 'Di ba? Tatay ko pa nga lang, sanay na ako sa stress eh. Pero ang stress na napala ko doon, yung alam mo kung paano mo sagutin yung concern ng kliyente eh. Alam mo kung paano eh. Alam mo eh. Kaya lang yung kung paano mo sasabihin, doon tayo nagkakatalo.
Yung parang iisipin mo pa yung words na dapat mong sabihin do sa kliyente. Kahit na alam mo kung paano isolve yung problema niya. Doon ako nangamote. Siguro kung tsinaga ko yun, no, mapera na siguro ako ngayon. Kung tsinaga ko yun, magaling na rin pati ako mag-English ngayon. Kasi may mga kasabayan ko na kasing level ko rin mag-English ngayon pagka nakakausap ko na sa Messenger, mga malulupit na talaga sila eh. Talagang natuto talaga sila eh. Medyo part of me, nagsisi din ako no, kung ba't ko hindi pinag-igihan yon. Kasi malaki talaga ang pera sa BPO, men. Lalo na pagka naging successful ka doon. Yun nga lang, kailangan tiyagain mo yun. Yun ang, sa buhay ko, partially yun ang pinagsisihan ko din. Diba? Isa sa pinagsisihan ko doon, hindi ko kinarir yung mga English na yan. Malaki ang maitutulong nito. Maniwala kayo sa akin, lalo yung mga nag-aaral pa dyan. Pwede nyo kasing itong pwede nyo siyang maging fallback. Diba, nursing student ako. Ayoko ng pagiging nurse. Kasi takot ako doon sa mga dugo-dugo. Nag-call center ako. Yun naman ang naging problema ko. Bagsak ako sa pagiging kargador sa warehouse. Di ba? Yun ang kaya nyo rin, wag nyo ring ipasa walang bahala pag may ganyan at may chance kayo matututong mag-English kayo, mga kababayan ko. Malaki ang may tutulong nun. Just in case, just sa profession nyo, wala kayong mahanap na trabaho. Let's say, graduate kayo bilang isang pharmacist. Wala kayong mapasukan, Di habang naghihintay kayo, muna kayo, call center muna. At least kumikita kayo. Maganda pa ang sweldo. Kaya, yun, kumbaga lifeline nyo yun eh. Parang fallback nyo yun eh, just in case na magkaroon ng konting harang dun sa pangarap nyo. Obstacle, di ba? Doon sa gusto nyong trabaho talaga. Pwede nyo stepping stone yan, yung English. English yung call center. So yun lang naman ang problema dito. Parang ang sabi ng kasi ito panoorin natin ano ba yung masasabi ng Commission on Higher Education. Ng wikang Filipino ang English-only policy ng pamantasan ng Kabuyao. Pero gingit ng school administrator, target kasi nila, pinababawi ng Komisyon ng Wikang Filipino ang Komisyon ng Wikang Pilipino pala, hindi pala CHED. Ng pamantasan ng Kabuyao. Pero gingit ng school administrator, target kasi nila na gawing world-class ang kanilang mga estudyante. Magbabalita si Ria Fernandez. Pumutok online ang English-only policy na ipinatupad sa University of Cabuyao. Sa advisory, iginiit ng eskwelahan na isa na silang English-speaking campus. Ibig sabihin, lahat ng transaksyon o komunikasyon ng sinumang nasa universidad dapat in English. Gusto raw kasi nila makalikha ng mga globally competitive at world-class na estudyante. We cannot deny that universal language is English. The instructions during board examinations are done in English. Sometimes those who are taking board exams are not able to answer properly because they do not understand what is being asked. Actually, totoo naman yung sinasabi niya. Kaya lang masyadong OA yung English-only policy na yan eh. Sa loob ng classroom, English din naman tinuturo yun eh. I don't agree na yung sinabi ni Sir. We cannot deny banda dito, that universal language instruction daw kasi sa board exam ay English. Totoo naman. is English. The instructions during board examinations are done in English. Sometimes those who are taking board exams are not able to answer properly because they do not understand what is being asked. So, hindi daw nakakapagsagot na maayos yung mga estudyante
dahil hindi daw nila naiintindihan yung tanong. For me, with all due respect dito kay OIC President, hindi yung totoo. Kasi yung i-ask sa board exam, ganun din naman ituro, English din naman ituro. Magiging familiar din naman kami. Yung sa nursing kasi, medical surgery, English din tinuturo sa amin yon. May explanation na Tagalog, di ba? Pero hindi naman ganun siguro kabobo ang Pinoy na maalam naman tayo ng English lahat eh. Kaya lang yung pagsasalita lang talaga yung hindi. Nakakaintindi tayo ng English. Meron man dyan siguro pa ilan-ilan lang na hindi naiintindihan yung English. Pero I do believe lahat tayo nakakaintindi naman tayo ng English. Medyo invalid ito. For me yung kaya daw hindi nakakasagot sa board exam kasi hindi daw naiintindihan kung ano yung tanong dahil English. Nakakaintindi tayo. Ang problem natin yung pagsasalita lang. Well, for me, ganun kayo ba? I think kahit na yung mga kababayan natin dyan na OFW na hindi naman kayo bihasa sa English, nakakaintindi naman kayo ng English, di ba? Ang problem nyo lang kung paano nyo lang sasabihin. Hati ang mga mag-aaral ng University of Cabuyao sa bagong panuntunan. Hindi naman din lahat kayang mag-English. So yung ibang student, hindi na makasagot. Kahit po Filipino major kami, hindi naman po kami naging against po sa policy na pinatupad po ng university po namin since ang vision po kasi namin is nakaangkla po doon yung globally competitive graduate po. Pero ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, dapat bawiin ang English-only policy dahil taliwas ito sa Executive Order 335 kung saan dapat tangkilikin ng anumang tanggapan ng gobyerno ang Filipino. LGU kasi ang may-ari ng University of Cabuyao. Paurong nakaisipan din daw ang English-only policy ng universidad dahil hindi ito sukatan ng talino at kakayahan. Correct! Higher education. Tama yung mga Japanese, no? May ito sa Southeast Asia, tanong ko, alin sa ibang lahi ang pag nag-uusap ng lahi sa lahi ay English ang ginagamit? Feeling ko Pilipino lang. Kahit sa buong Asia, sige, buong Asia, yung pag dalawang Japanese, nagja-Japanese silang dalawa. Dalawang Chinese, nag-i-inchikan silang dalawa. Dalawang Malaysian din ang language nilang dalawa. Thailander. Pero dito lang sa Pilipinas, yung dalawang Pilipino, nag-i-Englishan silang dalawa. Yan ang hindi ko rin naiintindihan minsan. Siguro nasa dugo ba natin ang maging alipin kaya parang tayo ang lagi nakikibagay sa sa ibang bansa. Chairperson Popoy De Vera sinabing nakausap na niya ang presidente ng University of Cabuyao. Pinayuhan niya raw ito na maglabas agad ng press release para maipaliwanag sa publiko ang layunin ng ipinatutupad na policy. Para sa 1PH, Ria Fernandez, News 5. Legitimate naman yung concern ng presidente, kaya lang, di ba? Parang naman yun, doon lang sa pinag-aaralan siguro. Siguro pwede, during class, di ba? During class, pwede. Pag Filipino yung klase, siguro magtatagalog. Pero pag science, or kahit anong subject, mathematics, 'di ba? Calculus, etc. Yun, English. Okay na 'yun. Pero yung pag sa labas, huwag niyo nang kontrolin 'yun. Gagayahin niyo yung mga Ateneo tsaka Lasal? Organic naman na 'yun eh. Mga anak mayaman talaga 'yun nandoon eh. Automatic na 'yun sa kanila eh. Anyway, mga kababayan ko, so yan lang po muna yung pag-uusapan natin ngayong linggo. Hoy, mamayang gabi, yung resort namin yung resort, yun ang papalabas mamayang gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Ay, magandang hapon. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye.